Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go. Di ka ba sasama, Kim? Tanong ng kaibigan ni Kim. Bakit parang nakakahiya ako? Di ko ramdam na nanalo ako. Hoy Kim. Sinong gago na nanggugulo sa akin? So ano, tanga, susuntukin mo ba ako? Guys, ang pangalan nito ay Vinny Hong. Hahaha, long time no see. Vinny, anong ginagawa mo dito? Nung nakita nila si Vinny, parang naduwag na naman ang mga hangal. Bakit bawal ba ako dito? Hindi yun yung ibig kong sabihin. Nakita ko yung live webcast kanina, mukhang magaling na ang binti ni Mino. Nakasakay na ulit siya, salita ni Vinny. Oo, nanalo kami ngayong laban kaya pinaalis na sa grupo ang lahat ng taga-Sunny High, salita ng kaibigan ni Kim. Hahaha, ngayong wala na ang pusa, lumabas na kayong mga daga para maglaro. Hindi kahit kailan hindi salita ng mga duwag. Yung grupo mo parang tumatakbong piraso ng mga basura. Akala ko ba wala na tong gag-ong sa grupo, salita ni Kim sa kanyang isip. Aktibo parent si Mino noong pinapanood ko siya. Sa tingin ko kailangan ko pang baliin yung isa niyang binti para di na siya makapag-bike. Sa tingin ko aalis na lang din ako sa grupo. Hahaha, kayong mga dagang maglalaro pa. Anong kagaguhan ang iniisip na naman netong baliw na ta? Bumalik ang pahina sa harap ng bahay nila Mino. Hindi naman parang ako si Steve Jobs. Paano ako napaalis sa sarili kong grupo tae kung hindi dahil sa putang binti nato? Dumating na ang papa ni Mino. Nakita nila si Mino na may pasa. Hi Dad. Anong nangyari? Bakit hindi ka nag-aaral sa loob? San ka galing? Kumalma ka honey, gawain lang yan ng mga binata. Diyos ko, yang sugat sa mukha mo. Bakit ka nasaktan, Mino? Salita ng stepmother ni Mino. Nahulog ka ba nung nakasakay ka sa bike? May sugat ka, kailangan mo. Alisin mo yang napakaruming kamay mo. Nagulat sa mga sinabi ni Mino. Sinampal si Mino ng kanyang tatay. Gagong bata ka, sino ka para magsalita ng ganyan sa ina mo? Kumalma po kayo, sir. Ayos lang, kumalma ka honey. Sa tingin mo yata astig ka kapag nakabike ka kasama ng mga maliit mong biker na kaibigan. Ikaw ang panganay na anak. Sa tingin mo ba ay kaya ganyan yang babaeng yan ay dahil gusto kanya pera lang ang habol niya kasi wala si ma'am dito? Pera, bastos kang bata ka matapos mong gamitin ang pera ko at bumili ng basurang bike na yan. Di ba't ikaw ang gumagamit sa akin dahil sa pera ibigay mo sa akin ang credit card mo at wallet? Sino sa tingin mo ang nagbabayad para lahat na ta? Nilabas ni Mino ang kanyang wallet at hinulag sa lupa. Di ko kailangan ng pera mo kaya mabuhay ka kasama yang gold digger na yan. Ano, ikaw bastos kang bata ka? Sir, please kumalma po kayo. Anong sinabi mo sa akin, pute gago? Huwag kang magbalak na pumasok sa bahay. Kasalanan ko ta. Lahat ng kasalanan kong lahat. Guys, malalaman nyo din kung bakit sinisisi ni Yunha ang kanyang sarili. Basta subaybayan nyo lang ako. Man, wala na akong pupuntahan pang iba. Ni isang bar yang wala sa bulsa ko, napaalis sa sariling grupo, napaalis sa bahay. Bakit ba ang malas ko? Nakita ni Mino ang masayang pamilya na nag-uusap sa daan. Naalala ni Mino nung bata pa siya. Daddy, ako yung may pinakamataas na grade sa klase nung huling exam, pwede po bang bike ang premyo ko? Hahaha, nag-aral ka ng mabuti son. Sige, kapag inalagaan mo si Yunha at yan ni pag-iisipan ko. Yehe, yes, sige, aalagaan ko po sila. Ang sipag naman ng anak ko. Hehehehe, ang nerd naman. Pinagkakatiwalaan kita, kuya. Aalagaan ko kayo, huwag kayong mag-alala. Tara na, umuwi at kumain ng masarap. Gusto ko chicken. Ako pizza. Hindi yun mabuti para sayo.
Igagawa ko kayo ng malasang maanghang na chicken soup ngayong gabi. Tara na umuwi, gutom na ako. Paano naging ganito ang kinalabasan ng lahat? Umiyak na lang si Mino sa mga naalala niya ng kanilang pamilya nung buo pa sila. Napahawak na lang si Mino sa kanyang ulo dahil sa kanyang mga naalala at may narinig siyang nagbukas ng Red Mall na inumin na patingin siya dito. Umiiyak na parang sanggol kasi nawawala ka salita ng ating bida. Tanga, hindi ako umiiyak. Sige. Hoy, teka lang. Ano tanong ng ating bida? Pwede bang sumama muna ako sa'yo ngayong gabi? Hoy, sandali lang naman. Isang gabi lang naman. Wala akong pera at nasa kalsada lang ako. Problema mo na yun, salita ng ating bida. Ang pusong bato naman neto salita ni Mino sa kanyang isip. Dali na, ngayon lang naman. Kailangan ko mag-aral, sa iba ka magtanong. Gusto ko sana kaso wala na akong matatanungan pang iba. Well, hindi rin ako matatanungan. Sa bagay, di rin naman tayo magka-close sa school. Tuluyan na bumagsak ang ulan at sa mga oras na ito may naalala na naman si Mino. Si Mino daw yung anak ng president ng Taechung Group. Talaga, wow, gusto ko makipagkaibigan sa kanya. Pakikipagkaibigan sa anak ng isang makapangyarihan at malaking tulong sa akin yan, di ba? Hindi na siguro niya kailangang mag-aral, ka swerteng bata. Subukan mong makipag-usap, malay mo baka magkaroon ka ng trabaho sa kumpanya ng ama niya, hahaha. Hey Mino, tara gumala tayo minsan. Hey, pwede ba kitang maging kaibigan? Gusto din kitang maging kaibigan. Lahat ng nasa paligid ko wala naman silang pakialam sa akin, interesado lang sila sa yaman ng dad ko. Lumapit lang sila sa akin kasi alam nilang anak ako ng mayamang businessman. Peking ngiti at planadong kabaitan. Nagsusuot din ako ng sarili kong mask para makihalubilo sa iba. Laging sinasabi sa akin ni Dad na kasama ng peke at kasinungalingan sa parte ng buhay at dahil din dun siya nabuhay. Kaya lagi kong tinatago ang totoo kong sarili sa likod ng napakaraming mask. Tuwing inaalis ko ito. Mag-isa ako noong bata pa ako. Nakuha ko ang bike na gusto ko at yun lang ang paraan para makatakas sa kalungkutan. Kaya nagustuhan ko ang pagbike at sinimulan ang biking club. Grupo ng mga taong gustong magbike. Ang pangalan ng crew ay Zephyrus Crew. Pero ngayon, kahit nabigla na painto si Mino sa kanyang iniisip nang may bigla siyang narinig. Isang maliit na pasang itim. Teka, nakita dati ha. Ito yung pusa hamarang sa daanan ko nung karera. Kundi dahil sa gagawang pusa na ito. Mukhang masakit yung binti niya. Well, wala namang mababago kung sisihin pa kita. Gusto mo bang kainin, taayos lang, kaya na kumain siya ng pagkain ng tao. Sa bagay, hindi naman siya makakaalis dito dahil masakit yung binti niya. Dinampot ni Mino ang pusa at tinanong niya ito kung mag-isa Karen ba. Hey, anong ginagawa nun sa harap ng bahay namin? Teka, isa siya sa 3 mga loko na pumunta sa bahay noon. Bakit siya nasa labas mag-isa sa ulan? Napatingin sa isa't isa. Ikaw ba yan, little nerd? Di na narinig ng pasaway si Mino dahil naka-target lock lang siya sa pusa. Bumalik naman ang pahina sa ating bida na nag-aaral daw kuno. Napatingin sa bintana at buntong hininga at tumayo sa kinakaupuan. Bigla bumukas ang pintuan at nilapag ang payong. Nakita ni Jay ang kanyang nakakabatang kapatid at may hawak na itong pusa. Saan ka nagpunta kanina? Tanong ng kapatid ni Jay. Oo nga pala. Nasa labas siya, nanginginig sa lamig, kaya dinala ko siya sa loob. Hindi ko naman pwedeng daanan lang siya sa labas habang umuulan, ng ganun salita ng kapatid ni Jay. Patawad salita naman ni Mino.
Sa isip ni Mino parang nagugustuhan ko na tong batang na nag-alala pa siya para sa akin. Di ko pwedeng hayaan magkalagnat tong maliit na pusa na ito salita ng kapatid ni Jay. Hayong pusa gulat si Mino. Sinama ko lang siya kasi kasama siya nung pusa. Sa bagay kasalanan ko naman kung bakit ako umasa ng sobra. Halika pusa lilinisan na kita at aalagaan dahil sa sugat mo salita ng kapatid ni Jay. Nagkatitigan ang dalawa. Aalis ako sa oras na tumigil na ang ulan. Binato ng towel si Mino. Doon ang banyo mag-shower ka muna. Nagulat si Mino sa narinig niya. Sa ngayon lang salita ni Jay. Napangiti na lang si Mino. Ayos lang ba talaga na hayaan niyang lalaki na yan matulog sa bahay? Sa bagay di ka naman siguro masama kasi inalagaan mo yung pusa salita ng kapatid ni Jay. Ang sarap sa pakiramdam walang tulad ng isang maayos at malinis na bahay. Naglakad si Mino papunta sa ref. Hey gutom na ako tulungan ko na lang ang sarili ko. Meron bang kahit ano dito? Haze walang makakain. Meron pa parating nagtanggal na ng sapatos. Mga bata may bike sa labas ng bahay na di ko pa nakikita dati kanino yon. Dumating na pala ang mama ni Jay. Nagulat dahil nakita niya si Mino. Dahil sa gulat na bitawan ni Mino ang subaw niya na cheese. Wow mukhang masarap salamat po. Well sige lang kumain lang kayo. Pritong manok na may paborito kong sauce yes. Mino tama ba? Ang anak ng CEO ng Taechung Group. Paano ka nakakilala ng isang magaling na kaibigan Jay? Hindi ko siya kaibigan. Mom. Yes. Pero dati sabi mo kay Kuya Jay na ang mga kaibigan niya ay walang kwenta. Kainin mo na yung chicken at bumalik ka na sa pag-aaral darling. Wala ka bang exam hindi ka dapat nakaupo at kumakain ng chicken di ba anak? Meow meow. Ha ano yun? Meow meow. Ha ano yan sa nyo nakuha yang pasang yan? Dala niya po sabay turo kay Mino. Halika na Jack hihihi. Jack. Napangalanan mo na agad yung pusa. Ha sige ibigay mo agad yan kapag umalis na si Mino. Pero boys, kayo ba napasali sa away? Bakit ganyan ang mga mukha nyo? Well kasi po. May konting di po pagkakaintindihan sa ibang lalaki sa ibang school. Ano? Anong school yan papatayin ko yung mga maliit na yon? Di po ako sigurado normal na damit po kasi ang suot nila. Well sabihan nyo ako sa susunod kapag nakita nyo sila alright. Huwag kayong basta tumanggap ng suntok na parang loko. Kailangang mahaila ang mga yon sa police station para makaramdam ng takot. Hahaha sige po huwag po kayong mag-alala ma'am hindi na po mauulit. Salamat po sa hapunan salita ni Jay. Nadudulas na ngayon grades mo salita ng mama ni Jay. Kapag pinagpatuloy mo yan di mo na ulit makikita ang bike mong yun. Binuksan na ni Jay ang pintuan para pumasok. Kailangan mong mag-aral ng maigi kung gusto mong mamana ang kumpanya ng dad mo. Opo tama hahaha. Hey man di ka naman nanunood ng porn ano? Busog na ako ang sarap sa pakiramdam. Walang kwenta din pala ang buhay mo pagiging the best sa school ang gusto ng mama mo para sayo. Pero medyo naiinggit ako sayo kasi may ina kang nasa tabi mo para sabihin ka ng ganon. Hoy umalis ka dyan gagita. Hindi ako makatulog kapag wala ako sa kama wala akong gagawin tumulag na lang tayo dito. Loko talaga ta. Kailan ka nagsimulang magbike ang galing mo? Noong bata pa ako naglalakad ako sa may park nang may nakita akong batang nagbi-bike at masaya. Matapos kong makita yun nga ilang beses na pamahal ako sa mga bikes at sinimulang sumakay din.
Yung bata na yun siguradong napakagaling na rider na din yun ha. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng sarili nating grupo? Gusto mo din namang magbike, di ba? Dami mong sinasabi, wag ka nang magsabi ng walang kwenta at matulog ka na lang. Oo, na ganyan ka naman lagi. Subukan mo namang maging positive kahit isang beses lang. Anyway, dito muna ako hanggang ilang araw. Ano sabi mo? Sabi ng mom mo pwede daw akong tumigil dito ng mas matagal. Bastardo talaga tong taga-kalye. Anong message ni Yuna para sakin? Hey, asan ka na? Dito ako tutulag sa bahay ni na Jay. Wow, pinayagan kanyang tumulag dyan. Pwede bang dalhin mo yung uniform ko at mga damit ko? Sige, dadaan ako dyan bukas ng umaga. Send mo sakin address niya at sorry. Para saan? Wala, tutulag na ako. Good night. Sumapit na ang umaga. Nagising na si Minu at may naririnig siya naghihiwa ng pagkain. Ha, ano yung mabango? Magandang umaga, tita. Umalis ng maaga si mom para sa trabaho. Bahahahaha, anong ginagawa mo? So gusto mo na palang mag-cosplay tuwing umaga? Hahaha, ganda ng apron mo aman. Haha, kailan uuwi ang asawa mo? Hahaha. Yang buhok mo nga ang nakakatawa eh. Kailangan kong i-post sa Facebook. Hahaha. Huwag kang ang loko at umalis ka. Tawa ako ng tawa sa'yo kaya di ko makafocus sa pagpicture. Hahaha. Nasaan na pala kapatid mo? Nakikipaglaro kay Jack sa bakuran. Kaaga-aga pa, adik talaga yun sa pusa. Ang lalaking naghahanda ng astig na almusal para sakin dahil bisita ko. Di mo na kailangang mag-abala pa. Nilagpasan ni Jay si Minu at nagtaka si Minu. Hoy, san ka pupunta? Hindi ba para sakin yan? Tanong ni Minu. Para to sa pusa, salita ni Jay. Paano ako? Tanong ni Minu. Gumawa ka ng sarili mo, sagot ni Jay. Dali na, ganito mo ba tratuhin ang bisita? Bisita mo mukha mo. Gusto ko ng pagkain, gutom na ako. At di mo pwedeng ibigay yung pagkain natin sa pusa. E di ako ang kakain. Ano ikaw? Ano ba yan, mga high schooler na istorbo ang iingay nila? Lumipat ang eksena sa principal. Sino kaya tong tumatawag ang aga-aga pa? Hello. Hi lolo, si Shelita. Oh prinsesa, bakit ka napatawag darling? Ano, pupunta ka sa Korea? Just go, edi bilisan mo na at pumunta ka na dito. Gustong gusto na makita ni lolo ang kanyang apo. Tatawagan kita pagdating ko. Guys, ang pangalan pala ng bagong character na ito, Shelly Scott, nang galing siya sa England. Ilang taon na ba ang nakalipas nung huli akong nagpunta sa Korea? Bumalik ang eksena kay Minu na abala na nag-aayos ng kanyang bike. Napahinto si Minu sa kanyang ginagawa dahil may narinig siya kumakatok. Ang aga mo. Ikaw, ano ginagawa mo? Inaayos ko lang naman tong bike ko kasi umulan kahapon. Ikaw at yang bike mo. Inilagay ko na yung mga damit at gamit mo sa bag at tigilan mo na yang pagiging matigas ng ulo mo at umuwi ka na. Ako na ang bahala kay dad. Huwag kang mag-aalala, ako na bahala, salita ni Mino. Nakakagulat lang, paano mo naiisip na tumira sa kanila? Mabait ba si Jay sa iyo? Tanong ni Yuna. Lagi naging may initin ulo ni Jay pero okay na yun, sagot ni Mino. Hindi nakapagtataka, gusto mo sumabay papunta sa school. Huwag na, magbabike na lang ako, mauna ka na. Sige, kita-kits na lang mamaya, huwag kang malate. Wow, sino yun? Girlfriend mo ba yun? Hindi kapatid ko yun, tanga, may isip mo ba na magkakasyota ako ng ganong kapangit na tao? Ha, kailan ka pa na nandito? Dapat alam ko na kung bakit tong walang kwentang tao na nakikitulog sa amin ay may syota pala. Ang tanga ko naman kung tanungin ko. Ha, Jack? Kung kapatid lang kita, baka hinampes na kita dyan.
Jack hihihi papasok na ako panatilihing malusog ang sarili at bantayan mo ang bahay hihihi. Naiwan na si Minu at si Jack. Bumalik ang eksena kay Jay na may iniisip na naman. Hoy! Napalingon si Jay. Gagamitin mo ba tong bike mo papuntang school? Di ko alam bakit. Wala akong pera pang bus so kailangan ko magbike papunta dun sabay na tayo. Napatingin na lang si Jay. Nag-umpisa na magbike si Jay at Minu. Ano ba ito? Ano kaya nangyari dito sa bike path? Anong uri ng sirang ulong tao ang gumawa nito na kakabwiset? Sundan natin ang daan patungo sa parke. Hay, ang ganda ng araw ngayon.